tambalang partnership na Lacson de Lima. Alam mo, bagay kayong dalawa, Bongbong Marcos, nabawasan ng pagnanakaw. Ha? Ma mabanggit ko lang sa inyo, hindi nyo ba napupuna itong partnership ni de Lima at saka ni Lacson? Talagang ano na eh. Si Lacson, hinaharangan na wag maimbestigahan sila Bongbong Marcos at Tambaluslos sa Blue Ribbon. Ito naman si de Lima, inaatake Duterte. Yan po yung tambalang partnership na Lacson de Lima. Alam mo, bagay kayong dalawa. Hindi, ganyan po Ganyan po itong mga kain suka. Ganyan na yung kalidad ng partnership nila. Parang itong mag-boyfriend, girlfriend, si Lacson at de Lima. Parang ganon. Parang yung partnership. Diba? Yung isa, haharangan ng investigasyon. Merong grupo na haharang si investigasyon, wag matuloy ang investigasyon sa ghost projects dahil sasabit yung mga mastermind na magpinsan. Tapos meron naman yung the likes of de Lima na ibabalik, ibebuelta sa Duterte yung problema. Kita nyo? Ganun umiikot ang game plan nitong mga magnanakaw. Nabanggit ko lang. So pag-usapan natin itong ipag-uutos ni Bongbong Marcos na bawasan ng pagnanakaw dahil malaki problema natin sa gerang ito at talagang tatamaan yung ekonomiya natin. Maas pero mabagal bumaba. Ito ang patutsada ng mga kongresista kaugnay sa presyo ng produktong petrolyo. Sabi nila, tila nananamantalang ilang kumpanya ng langis. Kapag ang fuel is going up, within 1 week, ang bilis ng taas natin. While if the fuel is going down, ang hina ng baba natin. Alam mo, kung si Bongbong Marcos hindi inutil, may punto yung sinasabi nito eh. Pag tumataas ang presyo sa merkado ng gasolina, ang bilis magsitaas nito mga animal na itong mga gas station. Pero pag bumababa, ang tagal nila, utay-utay. Pero pag tumaas, taas agad. Di ba? Huwag naman kayong swapang. Ito panawagan ko sa inyo. Mga gas station, napakaswapang ninyo. Sabi nga ni Bongbong Marcos, may stock pa naman tayo. So sa madaling salita, nabili nyo ng mura yan. Bakit ibebenta nyo ng mahal? Dahil nagkagera. Mali naman atang diskarte yan. Yan po ay utak negosyante. Hindi po yan utak na may pagmamahal. Hindi po yan utak ng Pilipino. Wag namang ganun. Hindi, buti kung nabili nyong mahal, okay lang. Hindi, stock nyo yan eh. May stock pa rin tayo. Pero giit ng Department of Energy, ayon sa batas, wala naman kasi silang direktang kapangyarihan na kontrolin ang presyo ng petrolyo. The price is now is not the highest in history, but the one coming from the one that will be implemented tomorrow will be the highest jump. Yan. Kung hindi inutil yung presidente nyo, kahit na hindi nila pwedeng diktahan ang presyo nitong mga gasolinahan, kung may influence si Bongbong Marcos, hindi siya tanga, hindi siya inutil, kaya niyang diktahan yung mga yan. Yan ba nagbabayad ng tax ng sapat? Alam mo, kung gusto, may paraan. Kung ayaw, maraming dahilan. Baka lang din, inutil nga itong presidente natin. Hindi po pwedeng, wala kang magagawa. Anong klase kang presidente?
Nailagay nga niya, alam niya nang magnanakaw yung pinsan niya. Nailagay niya pang speaker. Hello, sinabi ni Tiangco, pinapagalitan niya nga si Tambaluslos. Ilan bang kotse gusto mo? Ilan bang jet ang gusto nyo? Ilang bahay sa force ba gusto nyo? It means alam niya magnanakaw yung pinsan niya. And yet, nailagay niyang speaker. Tapos dito wala siyang magawa. Huwag nga kami. We're estimating it's an deregulated industry, so we do not have the powers to regulate the price. We monitor, they report, they justify. What's positive about the news today is that they have agreed to stagger it. Stagger in a sense that in the whole week, hindi isang bagsakan na 20 pesos kaagad tomorrow. Kaya kita sabi niya, ang tataas kasi, kunwari 20 pesos, ang good news doon, uutay-utayin nila. Yung pala, yung utay-utay, kada araw magtataas. Hindi ganun dapat. Ang utay-utay niyan dapat kada linggo. Magtaas kayo ngayon kasi every Tuesday nagtataas eh. Magtaas kayo. Tapos susunod na taas next Tuesday ulit. Hindi yung araw-araw. I-stack nyo lang yan eh. Napakagahaman nyo naman. Nagpapatuloy ang diskusyon sa Kamara kaugnay sa hirit ng Malacanang na bigyan ng kapangyarihan ng Pangulo na suspindihin ang excise tax. Inutil talaga to. Ba't nasabihan mo pa yan? That automatic na yan. I-announce mo pa sa media. Huwag na tayo maglokohan. Kung yung presidente hindi inutil, alam naman niyang may hawak ni Tambaluslos yung karamihan dyan sa Kamara. Sabihan niya lang, oy, bigyan nyo na ako ng emergency power. Alisin ko yung excise tax. Huwag nyo nga kami niloloko. Ayaw mo lang, Bongbong Marcos. Pinaiikot-ikot mo kami. Hihingin mo pa, i-announce mo pa sa media. Isang tawag lang yan eh. Ano ka naging presidente ka pa, inutil ka? Ano naging presidente ka, wala kang influence? Hindi ko sinasabing baliin mo ang batas. Pero dapat may influence ka. Pagdinig kanina, ipinakita ng Department of Finance na milyong halaga ng pondo ang mawawala sa kita ng gobyerno sakaling mabura ang excise tax. Ayon sa kagawaran, aabot sa halos 136 billion pesos ang revenue loss sakaling ma-abolish ang excise tax simula Mayo hanggang Disyembre ngayong taon. Okay, teka muna. Okay, magkano raw mawawala? Mga 136 billion kung aalisin natin ang excise tax. Ngayon, hanggang sa December 2026. Magkano lang yan? 136 billion lang. Magkano yung pinapadalang maleta? Nasa 800 billion. Bongbong Marcos, ipatawag mo. Bawasan ng nakaw. Magsusurvive tayo. Pwede ba? Ngayong taon, yung kamanyakan nyo sa pera, bawasan nyo. Yung kagahaman nyo sa pera, bawasan nyo. Yan, isa sa legacy yan, oh. Isipin mo. Buong mundo nagtaas ng gasolina. Pilipinas, hindi. Bakit? Inalis yung excise tax. Di, ang galing mo nun, Bongbong Marcos. Kung hindi kayo swapang, di ba? I mean, napakaliit ng 136 billion compared sa mga pinamimigay sa inyo na 800 billion. Hindi naman siguro magugutom up to the 10th generation kung mabawasan ka 136 billion. Kung tumatanggap ka naman ng 800 billion, pambihira naman. Naman. Bawasan lang. Ipag-utos mo lang. Pwede ba, honey? Bawasan natin ang nakaw natin para sa mga Pilipino. Explain mo lang sa mga congressman, sa mga kamag-anak. Bawasan natin ang nakaw. Anak, bawas tayo ng nakaw ha. Ano lang? Sweetheart,
Bawasan mo ang coke, babawas tayo ng nakaw para makapaggasolina yung mga kapwa nating Pilipino. Ngayon lang naman. Noong nakaraang taon, nakakuha ng pinakamalaking kita sa excise tax ang pamahalaan mula sa gasolina na may halos 48%. Nasundan naman ang diesel na may halos 41%. Kerosene ang may pinakamataas na halaga ng excise tax na may 10 pesos kada litro. 6 pesos naman kada litro sa diesel at 3 pesos sa LPG. Sa kabila nito, pagbibigyan ng Ways and Means Committee ng Kamara ang hirit ni Pangulong Marcos na magkaroon ng kapangyarihan para suspindihin ang excise tax. Hindi natin sinususpend pa ang hindi Congress ang nagsususpend pero binibigyan natin yung power na ito sa presidente mismo because he is in the best position. Nilalagay lang natin yung mga limits within which kailan, paano at gaano katagal niya lang pwedeng i-exercise ang pagsususpend ng excise tax. Aminado ang Ito lang, simple lang to. Ang hinihingi, emergency powers. Hindi martial law, ha? Baka sumobra sa powers to si Bongbong Marcos. Gahaman eh. Hindi lang, gahaman sa pera, gahaman sa power. Baka mauwi tayo sa martial law, ha? Okay, nililinaw lang natin. Pero wag na nating paikot-ikutin. Sabi ko nga, pag gusto, may paraan. Pag ayaw, maraming dahilan. Pag nasuspindi ang excise tax, it means seryoso si Bongbong Marcos. Tulungan ang Pilipino. Pag hindi na-suspend ang excise tax, kunwari lang si Bongbong Marcos na concern sa Pilipino. Pero in reality, ayaw niya talagang tanggalin. Naglilinis lang ng pangalan, kunwari may ginagawa, ginawa niya ang gusto niya, ginawa niya ang kanyang magagawa pero hindi nangyari. In short, gahaman talaga sa pera. Ayaw mabawasan ang kita ng gobyerno. Dahil alam natin, may maleta issue. As simple as that. Kasi pwede naman eh. Kung gusto, pwede naman. Alam naman natin yan. No? So, tingnan natin kung mababawas talaga. Kasi marami namang binanggit si Bongbong Marcos na hindi nangyayari, di ba? Kunwari, hindi pa papasukin ng ICC, pero pinapasok. Kunwari, hindi pa papasukin ng EDCA, pero pinapasok. Kunwari, hindi pa papasukin ng baril sa KOJC, pero pinapasok. Lahat yan puro pagkukunwari. Ito na naman tayo sa another pagkukunwari. Pagkukunwari na gustong suspindihin ng excise tax, malalaman natin kung sususpindihin o hindi. Malalaman natin ang totoong gusto ni Bongbong Marcos. Next po. Ito, pag-usapan natin, kayo ba naniniwala na mayroong mga Pilipino na naging espiya ng China? Dahil ito ang pinag-uusapan ngayon eh. Ito nga isang diagram ipinakita ni AFP spokesperson for the West Philippine Sea, Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, kung paano raw na-recruit ng mga dayuhan ang tatlo sa ating mga kababayan. Ang tatlong na-recruit umano ay itong sina alias Lawrence, na dating empleyado ng Department of National Defense bago lumipat. Ito lang tingin ko dito sa patungkol dito sa espiya ng mga Pilipinong espiya ng China. Nakakatawa to. Dahil una, sa laki ng gera sa mundo, we are the least concerned ng China. Ang dami nilang dapat atupagin. 'Di ba? Alam naman natin na ito ay kalaban ng Amerika. So, meron silang sarili nilang gera. Bakit tayo? Wala nga tayong rocket. Hindi nga tayo makalaban sa tubig. Hindi tayo pag-aaksayan ng panahon ng China ngayong panahon na ito. Alam nyo kung bakit? Ginagamit lang ito ulit nitong kampo ni Bongbong Marcos. 'Di ba?
Alam naman natin wala tayong problema sa China eh. Ang problema natin, Amerika. Yan ang sumasakop sa atin. Hindi po kami pro-China, hindi po. Kasi wala naman tayong gerang dapat samahan. Hindi tayo dapat sumama sa gera sa Amerika, hindi tayo dapat sumama sa gera sa China, wala tayong kakayanan. Bakit sali tayo ng sali sa isang gera na hindi naman natin kaya? Nilalagay nyo sa alanganin ng mga Pilipino. Tingnan nyo yung ibang bansa. Ang concern nila, yung gera. Paano kukunin yung mga kababayan nila doon sa naipit sa gera? Nagpadala na sila ng eroplano. Tiktong gobyerno natin. Mga wala talaga kayong puso. Hanggang ngayon, ang gerang inaatupag ninyo ay gera sa Duterte. Alam naman natin, ikukunik na naman tong China na to sa Duterte. Kaya nagpapakalat na naman sila ng ganitong klase. Ang corny, di ba? China, kukuha ng espiya para espiyahan ng Pilipinas. Wala na talaga maisip na matinutong gobyerno natin na ito. Ginagawang panikip-butas doon sa pagnanakaw sa ghost projects. Ginagawang panakip-butas para banatan ang mga Duterte. Panakip-butas dahil wala silang magawa dyan sa gera ni hindi man lang nila makuha yung mga kababayan nating nasa gitna ng krisis, nasa gitna ng danger dyan sa ibang bansa. Dito sila pro-China. Pambihira. Ewan ko, ayoko nang i-ano tong mga ito, mga wala talagang kwenta tong mga sinasalihan nitong gobyerno natin.